Ay nako, itong si Manang Aimee, talagang gustong magrena-renahan sa Senado. Isama mo pa si Rodante Marcoleta na gustong maghari-harian porque hindi sumasang-ayon sa kanila yung nangyayaring pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi daw sila kontento sa nangyayari sa mga hearings ni Senator Ping Lacson. Parang hindi mabitawan ni Marcoleta yung kapangyarihan nung hinawakan niya yung Blue Ribbon Committee na yan. Hanggang ngayon, feeling niya siya ang karapat-dapat para mamuno dyan sa Blue Ribbon Committee. At sa tingin niya, siya lang ang magaling. At itong si Ping Lacson ay wala sa kalingkingan niya. Kasi ganyan po ang nakikita natin eh. Kuda sila ng kuda. Sinasabi nila hindi sila kontento. Isa pa itong si Amy Marcos. Kuda rin ng kuda pero wala namang maipakita mga ebidensya. Puro hearsay lang. Kahapon naglabas sila ng minority report. Yan po ay tungkol sa investigasyon na nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Kahit na ongoing pa rin ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee at hindi pa tapos, meron na kagad silang report nila. At itinuturo nila si Martin Romualdez bilang may mabigat na pananagutan dito, which is, kung titignan ninyo, leading to President Bongbong Marcos. Talaga itong si Amy Marcos, sinabi ko na sa inyo hindi po titigil yan hanggat hindi niya naibabagsak ang kanyang kapatid. Bakit kaya? Meron kaya silang usapan ng grupo ni Sara Duterte na kailangan ibagsak mo ang kapatid mo. Kung hindi, tsapwera ka na sa mga DDS. Parang ganun po kasi ang nakikita ko Well, sa bagay, sariling opinion ko lang naman yun. Mula kasi nang hindi kinagat ng taong bayan yung expose nitong si Amy Marcos tungkol sa ang kapatid niya ay bangag, ito doble kayod na sila sa paghahanap ng mga issue para ibagsak si President Bongbong Marcos. At matapos nung failed attempt nila na baligtarin yung walang katuturan na impeachment case laban kay President Bongbong Marcos, hindi ba itinuturo nila ngayon na kampo pa ni Lisa Marcos o ng presidente ang may gawa ng impeachment case na yan? Mukhang hindi na naman kinagat ng taong bayan. So ito na naman, naglabas sila ng minority report nila kahit na hindi pa dapat maglabas dahil ongoing pa yung investigasyon. Doon nga sa ipinakitang 500-page Senate Minority Report na pinirmahan ni Senators Amy Marcos, Bongo, Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Teka muna, paano nakapirma si Bato de la Rosa? Nagtatago yan. O, kita nyo na, missing in action yan. Ilang buwan na ba? Isa, dalawa? Pero nakapirma sa minority report. Sino pa nandito? Robin Hood Padilla, Jinggoy Estrada, accusing former House Speaker Martin Romualdez and former Representative Saldico as the masterminds behind the flood control anomaly. Ito ang interesting dyan. The report also said that there is not enough evidence to file a case against Senators Chis Escudero, Jinggoy Estrada, and Mayor Nancy Binay. Samantalang itinuro ni Yusek Bernardo si ex-Senate President Chis Escudero bilang mastermind sa flood control scandal. Hindi maaaring maging mastermind si Martin Romualdez dahil ang nasa likod ng 2024 BICAM report ay si Escudero. Alam po natin yan, na pumunta sa House of Representatives kahit holiday. So, yung speaker, mastermind, pero yung Senate President, hindi. Si Chis Escudero nga, yung may pirma sa 2024 BICAM report, tapos sasabihin nila, hearsay lang daw yon. Pero yung kay Martin Romualdez, nagbase lang din naman sila sa statement ni Saldico, ni Orly Gutesa. Paano mo paniniwalaan yung dalawang yun? Nagtatago, ayaw lumitaw, ayaw sumpaan yung kanilang testimonya. Hindi ba hearsay din yun? Pero yung kanila Chis Escudero, hearsay daw, sabi nila Amy Marcos. Ano yan? Selective? Yung kay Chis Escudero, hearsay. Yung kay Martin Romualdez, hindi. Pero wala din naman maipakitang konkretong ebidensya itong si Amy Marcos, itong Senate minority, na magtuturo kay Martin Romualdez bilang mastermind. Maganda itong nabasa ko kay Juan Sandugo Gusto kong i-share sa inyo. Minority report o minority script? Ang disenyong walang ebidensya na ang target ay ang Pangulo. Dahil siyempre, tinuturo ng minority bloc sa kanilang minority report na si Martin Romualdez ang mastermind. Pero ang bagsak niyan, turo pa rin kay President Bongbong Marcos. Tuloy ko, sa batas at sa tamang investigasyon, ang akusasyon ay hindi pinapasa sa dami ng press con. Hindi binubuo
sa salitang sabi nila at lalong hindi pinapatibay ng minority report na walang pangunahing ulat. Ang rekomendasyon ng Senate Minority Bloc na idiin si Speaker Martin Romualdez ay frivolous, devoid of merit, at bereft of evidentiary support at sa mas malalim na punto, ito ay isang communication design na ang tunay na bagsak ay ang impeachment narrative laban sa Pangulo. Unahin natin ang pinaka-basic na tanong sa kahit anong investigasyon. Okay, may dokumento ba? May personal knowledge ba ang mga testigo? May direktang transaction bang nasaksihan? Sagot, wala. Ang ginagawang batayan ng minority bloc laban kay Speaker Martin Romualdez ay ang testimonya ni Saldico at Orly Gutesa, dalawang personalidad na hindi nagpapakita, nagtatago at walang inilalatag na dokumento. Dahil sa batas, malinaw ang pamantayan. Hearsay is not evidence. Kahit saan korte dalin, babagsak ito sa unang salaan pa lang ng due process. Dito lalabas ang pinakamatinding butas sa logic ng minority bloc. Si Saldico ay hayagang nag-akusa na si Senator Chis Escudero umano ang nagbawas ng bilyon-bilyong piso sa 2025 GAB para sa DepEd, PhilHealth at Department of Agriculture. Ang tanong, kung credible si Saldico para idiin si Martin Romualdez, bakit biglang hindi credible ang parehong tao kapag si Chis Escudero na ang tinutukoy? Bakit biglang sinasabi na walang kasalanan si Chis? Di nga ba? Kung napanood nyo itong mga videos ni Saldico, pinararatangan niya si Martin Romualdez at pinaratangan din niya si Chis Escudero. Iisang tao po ang nagsalita niyan. Pero para dito sa grupong minority bloc na to, credible si Saldico kapag ang pinag-uusapan ay si Martin Romualdez. Pero yung parehong tao na si Saldico hindi na credible nung tinuro niya si Chis Escudero. Ano yun? So, hindi pwedeng credible kapag kaalyado ang target at hearsay kapag kaibigan ng minority. Sa batas, hindi pwedeng piliin ang kredibilidad ayon sa politika. Yan ang textbook definition ng double standard at selective belief. Isang malinaw na sinyalis na hindi katotohanan ang hinahabol, kundi targeted narrative. Dahil ang target nila ay ni Marcos, Rodante Marcoleta, at ang iba pang minority bloc ay si Martin Romualdez. At syempre, kung andyan ang pangalan ni Martin Romualdez, hindi pwedeng mawala ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, yun ang target nila. Pero pagdating sa mga kaalyado nila tulad ni Senator Chis Escudero, wala daw basihan dahil hearsay lang ang sinasabi ni Saldico. Oh, di ba? Pagdating sa paratang ni Saldico kay Chis Escudero, hindi credible si Saldico. Pero nung idinawit ni Saldico si Martin Romualdez, aba, biglang credible na si Saldico. Kaya ang kanilang minority report nakaturo kay Martin Romualdez. At ang balita ko, pinakakasuhan nila si Martin Romualdez. Pero ligtas si Chis Escudero. Mahalagang ilagay sa konteksto ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Dahil ayon mismo kay Senator Ping, walang sapat na ebidensya upang i-implicate si Martin Romualdez. Kahit sa mga bagong witnesses, walang dokumento, puro hearsay, walang legal threshold para sa pananagutan. Sa kahit anong korte, ang ganitong klase ng testimonya ay i-dismiss dahil walang factual basis, walang corroboration, walang probative value. Kapag ang isang senador na kilala sa disiplina sa ebidensya ang nagsabing wala, ang usapin ay hindi na dapat pinapahaba sa press con. Sa batas, yun ay legal conclusion, hindi political opinion. Nilinaw ni dating Senate President Tito Soto ang isang kritikal na punto na sadyang iniiwasan sa media spin. Walang nauunang minority report. Hindi ito opisyal kung walang main committee report. Hindi ito na ipapadala sa tamang opisina at hindi ito maikakalendar sa plenaryo. Sa madaling salita, at the moment, it is a media report.
It's simply a piece of paper. Sa parliamentary procedure, ang minority report na walang pangunahing ulat ay parang turno e kontra na walang main speech. Walang legal na tatayuan. Ibig sabihin, ang ginagawa ay hindi legislative process kundi media operation. Dito papasok ang communication at political analysis. Hindi aksidente na si Speaker Martin Romualdez ang target. Hindi rin hiwalay si Romualdez sa Pangulo sa public perception. Ang disenyo ay malinaw. Paulit-ulit na idikit ang pangalan ni Romualdez sa korupsyon. Kahit walang ebidensya, ulitin hanggang magmukhang issue. I-frame ito bilang systemic at institutional. Ang huling bagsak ang administrasyon. Ang dulo ng linya, impeachment narrative laban kay PBBM. Ito ang tinatawag sa communication strategy na demolition by association. Hindi mo kailangan patunayan sa korte. Kailangan mo lang itanim sa isip ng publiko. Pero sa batas at sa katotohanan, hindi sapat ang ingay para gawa ng kaso ang isang tao at lalong hindi sapat para pabagsakin ang isang presidente. Tanggalin natin ang theatrics dahil dyan magaling sila Amy Marcos puro drama, puro ingay. Pero kapag inalis mo yung kanilang theatrics at drama, ito lang ang nananatiling totoo. Walang dokumento, walang personal knowledge, walang paper trail, walang main committee report, walang bigat sa plenary, walang ebidensyang kinikilala laban kay Martin Romualdez. Allegation without evidence is not accountability. Ulitin ko lalo na sa ating magigiting at matatalinong minority bloc. Allegation without evidence is not accountability. Ito ay ingay na binihisan ng proseso. Walang mahahanap na kasalanan sa paratang lang. Sa hustisya, hindi sapat ang script na inuulit-ulit. Kung mismong mga veteranong senador ang nagsasabing walang ebidensya, ang nararapat ay itigil ang political theater at ibalik ang Senado sa tunay nitong tungkulin. Hanapin ang katotohanan, hindi gumawa ng naratibo, mapabagsak lang ang isang tao. Kitang-kita naman natin sa galawan ni Amy Marcos, ang ingay-ingay niya masyado sa social media ngayon. Akala mo siya lagi ang tama. Na akala mo siya, si Rodante Marcoleta, ang nakakaalam ng katotohanan. Ayaw nilang tumanggap ng katotohanan ng iba. Para sa kanila, kulang ang ginagawa ng Senado. Ano magagawa nyo? Wala na si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Gumawa kayo ng paraan para maibalik nyo si Marcoleta dahil para sa inyo, si Marcoleta lang ang magaling. Minamaliit ninyo ang pamamalakad ni Senator Ping Lacson. Ano ba tuloy ang nasabi ni Senator Ping dito sa mga nag-iingay na to? Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion peso march. The clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became aware and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings, and the media, who serve as a powerful tool in bringing to the households, eateries, barbershops, etc. the details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. Let this serve as a warning to skeptics, detractors, and hijackers. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Ngayon, sa narinig natin kay Senator Ping Lacson, sino para sa inyo yung mga taong pinariringgan ni Senator Ping? Ako sa sarili kong pagkakaintindi, yan ay si Amy Marcos, si Marcoleta at yung mga kasama nila.
Pero hindi yan tinatanggap ni Amy sa kanila Rodante. Then naniniwala sila na hindi daw para sa kanila yung statement ni Senator Ping. Kung hindi sa kanila, kanino? Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa walang katapusang ingay ni Amy Marcos sa social media nang wala namang pinipresentang ebidensya? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agmina.